Pag-usapan pa natin ang Pinoy-Brazilian Jiu-Jitsu champ na si Godwin kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Denise, gaano katagal na nag-Brazilian Jiu-Jitsu itong si Godwin bago siya nanalo ng gold medal? Paps J, recently lang Paps J, no? So 2024, pero 2013 napuntang Japan at around 2015 at 2016 nang nagsimula siya dito sa Brazilian Jiu-Jitsu na hobby lang actually at first, Paps J, no? Dahil nga he fell in love with martial arts na way back college pa. Pero nung kailangan niya nga ng mas stable na trabaho, no, napunta siya sa Japan at napansin niya daw na kailangan niya ng hobby dahil yung weight or yung timbang niya ay napapabayaan na. So, pumasok itong Brazilian Jiu-Jitsu sa buhay niya. Okay, nasa Japan siya nung natutunan niya ang sport na ito. Pero naging madali ba para dito sa ating champ na si Godwin na mahirap na iwan yung kanyang trabaho doon? Sa Japan, Paps J, no, naging trabaho niya kasi dito, nagtrabaho siya sa isang aerospace na kumpanya. So, sa mga parte ng aeroplano, even spaceships. So, after nung, habang nagtatrabaho siya sa Japan, Paps J, no, Brazilian Jiu-Jitsu found its way into his life. So, nagkaroon siya ng moment dun sa pagtatrabaho niya sa Japan. Nung nagtapos yung kontrata niya around 2016, itutuloy ko ba tong hobby ko na to bilang pang elite levels na. At yun, umuwi siya ng Pilipinas, around 1 year wala siyang trabaho. At doon niya napagtanto na eto na talaga, papasukin ko na to. Okay, bukod sa martial arts movies, no, nabanggit niya na marami siyang napanood nung bata siya. Ano pa ang naging kanyang inspirasyon? May mga kamag-anak ba siya na mahilig sa martial arts? Yung pamilya niya ngayon, Paps J, hindi sila yung tipong lumaki sa martial arts. Pero mahilig na talaga sila sa mga sa mga sports. Naglalaro ng badminton, ganyan. Lumaki sila na yung pamilya farmers, pero silang magkakapatid, mga sporty na talaga. Pero itong martial arts, meron siyang kapatid pa. Isa ring Brazilian Jiu-Jitsu athlete. At parang nung pareho silang nasa ibang bansa, o pareho silang magkalayo na sila, nagtatrabaho, para magkasabay na pumasok yung jiu-jitsu sa buhay nila. So nagkaka-impluwensyahan, no? In a way, nagkaka-impluwensyahan. Pero mas nauna, may mas nauna sa kanilang magkapatid eh. So, hindi siya yung in a way na parang nagkahawaan, Paps. Correct. Talagang coincidentally, pumasok yung martial arts sa buhay nila. Parang calling talaga. Okay, paano siya na-discover ng AFP at naisali dito sa ating national team? Ayan. Paps J, yun nga, sumali na siya nung sumali pagdating sa Pilipinas sa mga kompetisyon, no, sa mga torneo. At dito siya na-discover para sa Air Force at para na rin sa national team ng Jiu-Jitsu. So that was around pre-pandemic, Paps J. Ayan. Denise, ano ang reaksyon ng kanyang pamilya nung ginagawa niya na itong physical sport na ito? And syempre, very supportive, Paps J, dahil maski yung mga kuya niya, ito rin yung kinahiligan talaga. At from the very beginning talaga sila daw yung tipo ng pamilya na kung may gusto ka, halimbawa, no, etong sport na to, talagang hindi buhusan mo ng oras. Buhusan mo ng oras, buhusan mo ng your everything. Ganun talaga, Paps. Kaya being supportive, walang hindi madali yun. World stage na ito, no? Lumalaban siya sa iba't ibang magagaling na jiu-jitsu expert. Okay, nag-aaral ka mo ng sambo. Oo, Paps. Ngayon si Godwin. Lalaban ba siya riyan at paano ang paghahanda na ginagawa ni Godwin? Nung ngayon, national athlete pa rin itong si Godwin. Pero before the pandemic, dun siya naging national athlete for jiu-jitsu. Pero post-pandemic, Paps J, dito naman, national athlete siya for sambo. At ngayon, no, mas focus siya sa sambo compared to Brazilian Jiu-Jitsu. Ang kwento kasi... Anong kaibahan ng sambo at Brazilian Jiu-Jitsu? Sambo ngayon, Paps J, is a very, hindi pa siya sikat na sport dito sa Pilipinas. So, ang ginagawa nila dito, they cross-train for sambo sa iba't ibang tipo ng martial arts. So, they do, ayan nga, Jiu-Jitsu, they also do wrestling, halo-halo para... So, kombinasyon ng iba't ibang martial arts. Paps J. At ang ginagawa niya dito, dalawang types of training. Ang ginagawa niya sa isang linggo, isa for sambo, isa for jiu-jitsu. Kaya talagang binubusi yung oras niya sa pagtitraining araw-araw. At inaabang, hopefully nga, ayun sabi niya sa panayam namin, sa interview namin,
ang pinaka-goal daw talaga nila dahil wala pang nakakauwi ng gold na men's sa sambo ay sana makapag-uwi sila. Ginto pa rin ang target. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.